Mas maigi talaga ang may plano. Ang may malinaw na plano ay nakakatulong upang ang ating mga lahat ng ginagawa ay naaayon sa inyong layunin. Mas sigurado ang tagumpay kung klaro at natitiyak ninyo ang inyong patutunguhan. Ang pagkakaiba ng tagumpay at kabiguan ay maaaring sa pagpaplano lamang. Hahati ang bawat isa sa team ay halinhinang maglalagay ng mga tornilyo sa chopstick hanggang makabuo ng tower na may bilang na 12 tornilyo ang taas. Ang mga manlalaro ay hindi lamang makikipag-unahan sa kalabang team sa pagtatayo ng 12-knot tower. Kinakailangan din nilang magawa ang pagtatayo ng tower sa loob ng 60 segundo na hindi bumabagsak. Ready, get, set, go! Kung titingnan mo ito, partner, mukhang talagang itong team na to ay may plano, kaya sila yung nanalo. Tama. Mismo, pinag-usapan namin ng mabilisan kung paano gagawin bago kami sumabak. Di ba, partner? Lumabas na ang Team 1. Sa umpisa lang ay klaro na sa kanila ang gusto nilang mangyari sa hulihan at talagang ginugol nila sa panahon ang pagpaplano. Oo nga, yung nagmamadali ay nauuwi sa kasawian, pero ang nag-iingat ng pagpaplano ay nagdala sa tagumpay sa araw na ito. Mas sigurado talaga ang tagumpay kung klaro at natitiyak mo ang iyong patutunguhan. Sa kahit anumang bagay, mas maigi talaga ang may plano. Ang pagkontrol ng pera at hindi yung pera ang may kontrol sa iyo, ang unang hakbang ay ang gumawa ng pinansyal na plano. Bago ang lahat, tanungin mo ang iyong sarili, ano ang aking layuning pampinansyal? Ano ang gusto kong gawin? Para saan ang perang kakailanganin ko? Ang sagot mo ay maaaring hindi pang matagalan, katulad ng magbayad sa mga gastusin sa bahay o pambayad ng utang. Maaaring ang sagot mo ay ang magtabi ng pera para sa malakihang bayarin o mga hindi inaasahang gastusin. O ang layunin mo ay maaaring pang matagalan, halimbawa, ang bumili ng mamahaling gamit pang negosyo o kasangkapan sa bahay. Upang matagumpay mong maabot ang iyong mga layunin, unang-una, kinakailangang alam mo kung ano ang iyong nais na marating at pagkatapos niyan ay kailangang planuhing mabuti ang mga nararapat na hakbang upang makamit mo ang tagumpay. Ang budget ang pinakaunang hakbang na iyong tatahakin. Ang budget ay ang perang may patutunguhan. Ang budget ay isang paraan upang malaman mo kung saan dadalhin ang iyong pera. Ang budget ang makakatulong sa iyong kontrolin ang iyong kita at ang iyong pagbabalanse o pagbibigay prioridad ng mga gastusin na magdadala sa iyo patungo sa pag-abot ng iyong mga mitiin. Panghuli, ang budget ang nagbibigay sa atin ng pananagutan. Ito ay isang paraan upang malaman ang takbo ng ating pag-unlad at maiwasan ang anumang mga sagabal sa ating dinadaanan. Ito ang pagbalanse ng inyong income eggs sa expense eggs. Kung hindi, gulo ang aabutin nyo. Handang-handa na mag-scramble ang ating mga manlalaro. Tignan natin kung magkakrak sila pag na-pressure. And that's no joke. Mag-uunahan ang mga kalahok sa pinagkukunan ng kita at sa pagdadala nito sa kani-kanilang mga bahay para sa kanilang mga gastusin at pag-i-invest ng kita para sa hinaharap. Ang mga kalahok ay hindi lamang makikipag-unahan sa bawat isa sa pagkumpleto ng lahat ng dadaanan sa hanay. Kinakailangan din nilang magawang mabalanse ang mga itlog sa loob lamang ng 60 segundo. Ready, get, set, go! 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 Ang mga manlalaro ay nag-uunang makarating sa unang basket. Go! Go! Go!
mukhang di maganda ang nangyayari. Para sa isang mabilis na pag-usad, kailangang tamang-tamang pagkakahanay, sakto ang pagkakabalanse. O yan, tignan nyo, ang gulo na dito. Talagang isang malaking hamon para sa mga manlalaro kung paano ibalanse ang utak at ang puso. Sinasabi ng utak na magdahan-dahan sila at maging maingat. Pero ang dinidikta ng puso na manalo ang nagtutulak sa kanilang kumilos ng ganun kabilis. Tama! Ang tanging paraan upang makausad ng maayos ay ang galing sa pagbabalanse at paggalaw. Malaking kalat kung hindi mo kayang balansehin ang mga itlog. Pero mas malaking kalat kung hindi mo kayang balansehin ang iyong budget. Mas maganda talaga ang may balanseng pamumuhay. Please, pa-load nga, 20 pesos. Ay, thank you. Oh, hi! Kakaload ko lang ng cellphone ko. Ang mag-text sa isang bagay na ginagawa ko na hindi ko na pinag-iisipan. Totoo, yan ang bagay na nakasanayan ko na. Pero nitong mga huling mga araw, pinag-iisipan ko ang pagpaplano ng aking pera. Napapagod na kasi ako sa kakatrabaho. Pero nahihirapan pa rin ako sa pang-araw-araw kong gastusin. Tinitignan ko yung mga bagay na pinagkakagastusan ko na di naman masyadong pinag-iisipan. Isipin nyo to. Kung gagastos ako ng 10 piso sa pagpapaload kada araw, 5 beses sa isang linggo, 50 pesos yan kada linggo, 200 buwan-buwan, at 600 sa loob ng 3 buwan. Katumbas na halaga ng 5 kilong bigas, 1 kilong galunggong, 1 kilong karneng manok, 1 kilong asukal, 1 dosenang sachet ng kape, at 1 dosenang itlog. Kaya ito ang nagudyok sa akin na tignan kung ano-ano ang pinagkakagastusan ko sa aking pera. Nasasabi ko ba sa pera ko kung saan siya pupunta ayon sa aking plano? Hindi. Papunta ba ako sa pag-abot ng aking mga adhikaing pampinansyal? Hindi. Hindi nga ako makaalis eh. Pinananagot ko ba ang sarili ko sa tinatakbo ng aking plano? Hindi. Tinatamaan ko nga lahat ng hadlang at balakid sa mga dinadaanan ko. Sabi sa Kawikaan 21, versikulo 20, may mahalagang kayamanan at langis sa tahanan ng mga pantas. Ngunit ito'y sinasakmal ng mangmang. Napagtanto ko, nagastos lang pala ako ng gastos at ang resulta, pera ang namamahala sa akin. Kaya sinunod ko ang mga simpleng hakbang na mga ito. Unang hakbang, magkano ang perang pumapasok sa akin kada linggo? Ito ang aking kita. Ang sunod kong ginawa ay ang kung paano ako dapat gumastos ng pera. Ang mga ito ang aking mga gastusin at mga lumalabas na pera. Pangalawang hakbang, nauunawaan ko na mayroon talagang permanenteng mga gastusin, gaya ng pagkain, upa, pambayad ng utang, at sana yung pinaplano kong savings o ipon. Ang lahat ng mga permanenteng gastusin na ito ang mga pangangailangan ko kada linggo na masasabi kong simpleng buhay ko. Pangatlong hakbang, ibinawas ko ang aking mga gagastahin, mga pangunahin at permanenteng gastusin mula sa aking kikitain, gaya ng kita minus pangunahing gastusin plus ipon equals natitirang kita. Ang natitirang kita ang sasagot sa mga hindi sadyang gastusin, bayarin, paggasta at iba pang mga bagay na hindi ko inaasahan. Kita minus pangunahing gastusin plus ipon equals natitirang kita. Katulad ng hindi sadyang gastusin o mga bayarin o hindi inaasahang mga gastusin o kaya iba pang paggagastahan. Ang mga hindi sadya at hindi inaasahang gastusin ay hindi matutugunan kung wala kang sapat na kita. Kung mas malaki ang mga gastusin mo kaysa sa iyong kita,
kinakailangan mong maghanap ng paraan upang kumita ng mas malaki. O di kaya, baguhin mo ang iyong pag-uugali pagdating sa paggastos at bawasan ang mga dagdag gastos na hindi naman talaga kailangan. Naisip ko na lagi ko na lang pinagpapaliban ang di pagsunod sa aking budget dahil sa paniniwalang hindi ako magiging masaya. Pero alam mo ba kung ano ang nalaman ko? Hindi natin kailangang tumigil sa pagbili ng mga karagdagang gamit sa ating buhay. Ang kailangan lamang ay baguhin natin ang ating mga pag-uugali. Maging balanse na dapat ang ating pananaw, kasama na dito ang pag-iipon at ang paghahanda para sa mga hindi inaasahang pangyayari at pagtanggal ng mga balakid sa ating pampinansyal na paglalakbay. Ngayon, hindi lang budget mayroon ako. Talagang sinusunod ko ang aking budget. At sa wakas, maganda na ang takbo ng aking pamumuhay. Masaya ako. Mukhang hindi naman nakakalito at napakahirap. Hindi! Basta may plano ka, Eddie! Nakita ng ating mga manlalaro ng Stack Attack na madali lang ang pagkamit ng mga adhikain kung pinagplanuhan ito ng maigi sa umpisa pa lang. At kung gaano kadali ang pagbagsak ng mga pangarap kung ikaw ay walang plano. Pero huwag kalimutan na dapat, balance! Siguro kailangan ko nang pasuri itong salamin ko sa mata. Nakakalabo kasi na patingin itong usapin tungkol sa pagbabudget eh.